Magandang hapon po sa inyong dalawa, Mr. and Mrs. Lugto. Sir, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon po, sir. Okay. Binastos po kayo. Pagkatapos na bastusin kayo, kayo pa pong sinampan ng kaso. Pakipaliwanag po. December 17 po, hinahiram niya po yung maleta sa akin kasi pauwi po kami ng Macban, Quezon. Doon po kami magpapaskot bagong taon. Kami po ng mga anak ko. Bali, ang asawa ko po ay seaman. Okay. Ngayon po, ang mga damit po namin andito po sa lamesa, andito po sa sopa. Okay. Nakaayos po, nakapupi. Nasa likod po ako ng bahay. Nagluluto po ako. Paano may CCTV po ako dito sa loob ng bahay. Nakita ko po, pinaghahawakan na niya yung mga underwear namin. Ay, hindi ko po yun nakita nung andito na kami sa bahay. Bali na-review ko po siya nung nasa Lokban Quezon na kami. Pero nanghihingi na po siya sa akin ng underwear na baka daw po pwede maging remembrance ng underwear. So baka daw po pwede makahingi siya ng underwear ko. Remembrance lang daw po. Sa harap po ng bata. Kami lang po nung anak kong babae ang nandito sa loob ng bahay ng kanya. Humingi siya o hawak-hawak na niya yung pong mga underwear ninyo? Bali, nung una po, hinawakan na niya po. Pero hindi ko po kita. Yun, na-review ko lang po siya sa CCTV. Pero bakit niyo po nahawakan ang inyo pong gamit? Hindi ko po alam. Sabi niya po, pinagkakalat niya po dito, nakakalat daw po sa loob ng bahay namin. So, hinawak-hawakan yung underwear at ang sinasabi pang remembrance. Now, bakit nabaliktad kayo? Bakit kayo pang kakasuhan? Kasi po, sir, bukod po dyan sa insidente na yan, December 20 po, bumalik po siya dito sa bahay. Mhm. Yan po kasing si Danilo Bago, sir, family friend po namin yan 30 years. So, bumibisita po siya rito. Since nag-iisa na lang po siya dito sa bahay niya kasi yung mga relatives na po nasa ibang bansa na, palagi po siyang nagpupunta dito. Binibigyan niya po yung anak ko ng mga pagkain. Si Mrs. Parang normal po na magkapit-bahay po, nagbitin po, tutulungan, ganun po. Ano to? Kumpare niyo po? Kaibigan? Kaibigan lang po. Okay, so habang nasa abroad po kayo bilang seaman, pupunta sa bahay ninyo, nagbibigay ng pagkain sa anak ninyo at pinapakialaman underwear ni Mrs. Noong pong December, Noong pong December 17. Tapos sinasabing remembrance. Opo. Tapos po nung December 20 po, since napag-usapan na po na siya po yung titingin nitong bahay, iwan po namin yung susi sa kanya, nagbago na po ng isip si Mrs. dahil nga po doon sa nangyari. Kung makikita niyo po doon sa isang CCTV video na sinend po namin sa inyo, magtatalo po sila ng asawa ko dahil nga po doon sa insidenteng nangyari at tinatanong niya po kung bakit hindi na raw po yung susi. Suddenly po, yung anak ko pong bunso na 6 years old, humarang po sa kanila at umawat. Tapos nangyari po nun, tumayo po yung anak ko, nakaramdam po ng panganib yung 6 years old ko, umawat po sa gitna nila. Okay. Dahil nga po nagtatalo na sila. Ito pong lahat ng CCTV footage na ito, napanood ko na lang po, sir, nung January 22 na po. Kasi dumating po ako rito January 21. Ayoko po siyang panoorin hanggang nasa onboard ako dahil nai-stress na nga po ako doon sa nangyayari. Dahil hindi nga po namin nakalain na gagawin po niya sa amin yung mga bagay na yun. So ako po bilang... Tapos nung nasa barko po ako, inamin na po sa akin ng misis ko yung mga nangyari. Actually, tumatawag nga po siya sa akin noon, nung December po. Between 2 to 3 po ng madaling araw dito, 2 to 3 ng hapon po sa ibang bansa. So ako po nagtaka kung bakit siya tumatawag. Nagpapasakali na po siya dahil doon sa ginawa niya. Tapos during time po na nag-chat siya, yung misis ko po chat ko na rin po. Sabi ko, ba't nag-chat sa akin si Kuya Dan ng ganitong oras? Sabi ko, baka may problema sa kanila. Tapos ayun nga po, umamin na po yung misis ko sa akin na sa mga nangyari. Tapos through chat message po, trinay ko pa rin siyang kausapin na maayos na kung pwede ko sana, wag na siyang pupunta sa bahay namin, dito sa bahay. Okay, bakit niyo pinapayagang makapasok pa rin sa bahay samantalang meron na palang problema tapos meron siyang gustong kunin na gamit ni Mrs. which is the underwear nga. Ba't pinapayagan pa rin makapasok? Sir, yung December 17 po, after po nung nangyari na yun, bumalik po siya ng December 20. Ang akala po kasi ni Mrs. Mangingi po ng dispensa pero iba po yung nangyari. Nagkaroon po sila ng pagtatalo. Okay. Sige. So, gusto ko naman malaman kung bakit kayo pang kinasuhan. Siya na nga yung pumipitik ng underwear or nakakuha o siya ng underwear. Meron siya nakuha. Hindi po.
Hindi po, wala po siya nakuha. Ibig sabihin, kinukurso, nangihingi lang siya para remembrance. Opo. Okay. So, bakit siya pa magkaso sa inyo? January 21 po, sir, dumating po ako dito sa bahay ng 1:30 ng hapon. Tapos pagdating po ng 3:30, nagising po ako ng hapon para nagugutom po ako. So, tumingin po ako ng merienda dito sa loob ng subdivision. Pagbalik ko, nakita ko siya. Yung pong pampuprovoke niya sa akin sa mga chat message, pati po yung mga provoke po na ginagawa niya sa asawa ko, sa pananakot, sa mga text message. Yung mga pananakot niya sa misis mo, andyan pa rin, nakasave. Opo, kinasuhan niya po ako ng slight physical injury at grave threat. Okay, physical injury. So, binugbog niyo ba siya? Sinaktan niyo siya? Ano bang nangyari? Sir, ang pagkakasakit po sa kanya nangyari is meron pong 4 na tao na umaawat sa akin. So yung pang-4 na tao po, papalapit po siya sa akin pasugod, tinutulak po nila ako palayo. Ako po yung na-out of balance. Umangat po yung isang paa ko, tapos bigla po siyang susugod. Yun po yung tumama sa kanya. Okay, so ibig sabihin, nagkaroon kayo ng pisikalan. Opo, siya po ang lumapit, pasugod po siya sa akin. Yung pong pagkakasabi niya na physical ko siya, aksidente po kasi tumaas po yung paa ko. Chairman Paulo Elca, Barangay Amaya 1, Tanza, Cavite. Magandang hapon po. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Alam niyo na po itong kaso ni Mr. Lugto against Mr. Danilo Bago? Yes po, Senator. Actually, nung naharap ko siya nung December, unang nag-complaint sa akin, itong asawa po ni Mr. Ricardo. Oh, Tapos po, pinatawag ko po si Mr. Danilo para mapag-areglo po sila, mapag-ayos silang dalawa. Na tapusin yan. Total, magkapit-bahay naman kayo. Dapat nakakasundo kayo dyan. ano po yung unang reklamo ni Mrs. Lugto laban kay Mr. Danilo Bago? Yun po, Senator, yun pong paghawak po daw ng panty at panghingi po ng panty sa kanya ni Mr. Danilo Bago. Okay. So, pinag-ayos nyo sana. Kaso ay makipag-ayos Opo, ng isa. Noong pong time na yun, Senator, nakikipag-ayos naman po si Mr. Danilo Bago at saka yung pong asawa po ni Mr. Ricardo. Nagkaayos naman po sila. Noong pong January, dumating po itong asawa si Ricardo, dumating po from abroad. Nagkita po sila sa kalye, nagkaroon daw po ng pisikalan. Ayun. Yun nga po, yung nasipa raw kasi sumusugod tong isa, Opo. nasipa niya ni Mr. Opo. Lugto. Opo. And then, After that- bantaan pa. After that po, that afternoon po, pinatawag ko po sila pareho. Pinag-ayos ko pa rin po, gawa ng, siyempre, Kaso nga po, ayaw makipag-ayos tong isa, nagdemanda. Yun nga po, sir, yun nga po. Una po, doon muna po sa kaso po ng physical injury and grave threat. No? Doon sa altercation nila, Sen, ang available defense po dyan is kung nauna po yung ating respondent ngayon, pwede po pumasok sa self-defense po, Senator, yung nangyaring physical injury. Kung mapakita po ng ating complainant na nauna pong sumugod ang ating respondent at kanyang nasadyakan only to repel yung unlawful aggression po, Senator, then it all falls squarely within what we call self-defense in our penal code. Okay. Doon naman po sa grave threat, it is up to the respondent to prove kung anong crime ba ang trineten ma-inflict sa kanyang pagkatao, Senator. Kung may nasabi bang papatayin kita or ganyan, no? Doon po pumapasok yung grave threat and he would have to prove that in court. In simple terms, Senator, defensible naman po. Nandun sa sopa, kaya na-over ako ng biro. Mahirap bang intindihin yon, humihingi ng tawad sa'yo? Ayaw mo, gusto mo i-push ko yung kotse na ginurlisan ng asawa mo pagdating mo. So, defensible naman po lahat ng akusa laban sa ating complainant ngayon, Senator. Pero of course, gusto ko rin tignan natin kung ano ba ang makakaso nila pabalik, no, doon po sa ating respondent. First of all, sorry to say, and the crime might sound familiar, Senator, unjust vexation lang po ang pwedeng maikaso. Dahil hindi po siya pumapasok Safe Spaces Act natin dahil nasa loob po ng bahay. Hindi rin po siya pwedeng pumasok sa acts of lasciviousness dahil wala pong physical touching of the person of the victim. So, meron lang po silang unjust vexation, Sen. Kadikit nito, yung kanilang pag-aaway sa harap ng bata, Senator, it can also produce liability for child abuse. Ayun. Kapag mapakita po natin na malala ang kanilang pag-aaway at yung bata mismo ay na-disturb at naka-apekto ito sa kanyang pagpapalaki, then there's liability for child abuse also, Senator. Okay, nung nakikita ng bata na hinahawak-hawakan yung underwear ng kanyang nanay ng ibang lalaki, so pwedeng masabing child abuse yan at nag-aaway pa silang dalawa. Yes, Sen, no? After a thorough assessment by a psychologist, Senator, pwede natin ipakita, no, na disturbing yan sa conscience ng bata na kumbaga unwanted advances, Senator, towards a woman, no? More so yung mother ng child.
So, ipa-assess po natin sa psychologist. If it was sufficiently traumatizing, there's child abuse po, Senator. Ayun. Okay. Mr. and Mrs. Lugto, pwede nyo balikan siya ng child abuse, mas mabigat yun, and then yung isa medyo magaan nga lang, unjust vexation. Tutulungan namin kayo. Sige po, sir. Bali po, pina-assess na po namin siya nung Wednesday. Yung bata. Opo. Opo. Naghihintay na lang po kami ng result nung psychiatrist niya. Bali, 10 to 15 days. Very good. Sige po. Sige, ganitong gawin natin. Doon sa kaso niyang physical injury at grave threat, tatapatan natin ng child abuse at saka yung unjust vexation. Sir Rafi, paano po kaya yung bali, nagbabanta din po siya sa amin na Cavite to. Lalapit ako sa mga amo ko at meron akong CPA lawyer na pamangkin at may pamangkin akong mayor. Oh. Yan po ang sinasabi ko sa Attorney Garrett, banta ba yun? Ang ano po kasi, Senator, ang grave threats para sa atin po, no, is that threatening to inflict a crime on the person of the victim. So, kailangan may malinaw po na krimen siyang gustong gawin sa inyo. Baka pwede siya pumasok sa tinatawag nating light coercion, Senator, na kasama nga to doon sa grupo ng mga krimen ng unjust vexation na medyo mas magaan po. It would depend on the tenor of the message. No? For example, Senator, so kung sabihin kung kakasuhan kita, ganun pong statement, hindi po sapat yon. So we will have to review the messages po kung may mahanap tayong other crimes. Okay, sige, ganito. Sir Ricardo, yung pong kasong child abuse, ipursu natin. Yung unjust vexation, sige, nandyan na rin lang yan. Tutulungan namin kayo. Huwag mo ibaba ang telepono. Pag ipakiusap ko kay Attorney Garrett para tuturuan kayo kung paano yung pagsampa ng kaso, pag-atake sa kaso laban dito kay Danilo Bago. Okay? Salamat po, sir. Sige po. Huwag niyo ibaba ang telepono. Kausapin kayo ng Attorney Garrett.